Mga kwento ni Thelmo. Mapagpalang araw, Sir Seth, at sa inyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po akong Lexi. Hindi ko totoong pangalan. Tubong Iloilo pero kasalukuyang nasa Negros. Una kong nadiskubre ang channel nyo nung nakaraang taon lang matapos akong manganak. May mga panahon kasi na ako lang mag-isa at wala akong halos makausap dahil ang asawa ko ay isang call center agent. Tulog siya sa umaga at wala naman siya sa bahay tuwing gabi. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay nangyari noong nasa kolehiyo pa lamang ako. Karanasan ito ng isa sa kaklase ko at kaibigan ko na rin. 4 kami magkakaibigan. Ako, si Joyce, Krista at Van. Lahat kami ay nag-aaral ng education. Miyembro din kaming 4 ng school dance group. Dahil doon, mas naging malapit kaming 4 at kami ang laging magkakasama. May nobyo ako ng mga panahong yon, habang si Joyce at Van wala. Pero si Krista, hindi namin maintindihan. Sinasabi niya sa amin na may nobyo umano siya pero pag tinatanong naman namin kung sino, hindi niya sinasabi. Ni isa sa amin walang nakakaalam. Kaya tinutukso siya namin na nag-iilusyon lang siya at wala talaga siyang nobyo noon. Ngiti lamang na parang walang emosyon ang laging tugon niya pag sinasabihan siya namin ng ganon. Isang araw, may practice kami noon sa school ng sayaw dahil malapit na ang fiesta sa municipality namin. Mga alas 8 ng gabi na nang matapos kami. Nagkayayaan kaming 4 na kumain ng pares sa harap lamang ng school bago umuwi. Nang malapit na kami sa gate, biglang sinabi ni Krista na naiwan daw niya ang cellphone niya sa may school auditorium at kailangan niyang balikan. Tumango naman kami at sinabi na hihintayin na lamang namin siya sa paresan. Nung nakaupo na kami sa mesa at hinihintay ang in-order namin, nakatanggap ako ng tawag mula sa isa ko pang kaklase noon. Naiwan umano niya ang payong niya sa labas ng classroom namin. Nakiusap siya na kung pwede ko umano bang kunin dahil nasa school pa naman ako at kukunin niya na lamang umano kinabukasan sa bahay noon. Wala kasi kaming pasok kinabukasan dahil Sabado at may lakad sila sa pamilya nila. Medyo natatakot akong bumalik sa school ng mag-isa dahil madilim at wala ng mga estudyante. Nag-iisa lamang din ang guard at hindi siya pwedeng umalis sa gate dahil siya lang daw ang naka-duty ng gabing yon. Kaya kahit takot at may pag-aalinlangan, bumalik ako. Sabi ko, tatakbo na lamang ako. At isa pa, katabi lang ng classroom namin ng auditorium kaya sigurado ako na naroroon pa si Krista at baka magkasama pa kami sa paglabas. Naglakad ako ng mabilis hanggang sa nakarating ako sa classroom. Hawak ko na ang payong nang mapansin kong nakalak ang auditorium. Ang auditorium kasi namin, Sir Seth, aside sa lock ng nasa doorknob, may parang bakal na pinto ito na pwede mo pang malak gamit ang kadena at kandado. Nagtaka ako dahil nakakandado ito. Ibig sabihin, hindi nakapasok si Krista para kunin ang cellphone niya. Medyo napangiti ako noon. Sabi ko, kawawa naman si Krista. Magwi-weekend na walang cellphone. Nagsimula na akong maglakad ulit palabas ng school nang mapansin ko din na may tao pa pala sa office ng isang professor namin dahil nakabukas pang ilaw noon. Tawagin na lamang natin siyang Sir David. Hindi ko na lamang sana papansinin at naglakad na ako ulit nang may marinig akong umiiyak. Iyak babae yon. Pamilyar sa akin ang boses na yon. Boses yun ni Krista. Dahil sa kuryosidad, lumapit pa ako sa pinto at nakinig. Gusto kong malaman kung bakit umiiyak si Krista. Mga 3 minuto akong nakinig at doon ay naliwanagan ang lahat sa akin.
Kaya pala ayaw sabihin ni Krista sa amin kung sino ang kanyang nobyo. Dahil si Sir David yon. At ang dahilan kung bakit siya umiiyak, pinagtatabuyan siya ni Sir David. Hindi lamang sa kanyang opisina, pati na rin sa buhay niya. Nagdududa na daw kasi ang asawa niya at panay na ang away nila noon. Ayaw niya umanong masira ang kanyang pamilya. Hanggang doon lang ang kinaya ko at nagmadali na akong lumabas ng eskwelahan. Pagbalik ko sa mesa sa parisan, kumakain na si Joyce at Van. Medyo nawalan ako ng gana at gusto ko nang umuwi nun. Ayaw pa sana nila kaso sinabi ko na susunduin ako ni Patrick, nobyo ko. Wala naman na silang nagawa kundi pumayag. Nagpaalam na ako sa kanila pagkarating ni Patrick sa labas ng parisan. Nang gabi ding yon, hindi ako makatulog. Marami akong iniisip. Hindi ko alam kung magagalit o maawa ba ako kay Krista noon. Naisip kong i-stalk sa Facebook si Sir David. Nakita ko sa mga litrato ang kanyang asawa. 2 anak nila pero masasabi mo na maganda pa rin siya at hindi talaga nalosyang. Kinabukasan, nakatanggap ako ng text mula sa dance director namin. Kailangan umano naming bumalik sa eskwelahan dahil magpa-practice kami kahit 2 oras lang. Wala naman akong gagawin noong araw na yun kaya walang problema. Mga 3:00 ng hapon nakarating ako ng eskwelahan. Napansin ko na wala si Krista. Hinintay pa namin siya ng humigit kumulang kalahating oras pero hindi siya dumating. Nagagalit na ang dance director namin. Bakit daw ngayon pa siya absente, ilang araw na lang? Kapiyastahan na. Wala kaming magawa kundi ang mag-practice kahit wala si Krista. Bandang 6:00, nagdesisyon kaming 3 na pumunta sa bahay ni na Krista noon. Nagdala na rin kami ng ulam dahil plano namin na doon na maghapunan. Pagkarating namin sa bahay nila, nakita namin ang bakas ng pag-aalala sa mukha ng nanay niya. Maayos naman daw si Krista kaninang umaga pero nung naghahanda na umano ito para pumunta ng eskwelahan, bigla na lamang itong namutla at natumba. Binalik siya sa loob ng bahay nila at tumawag sila ng manghihilot nun. Ang sabi, na over-fatigue lamang umano at kailangan niyang magpahinga. Araw ng kapiyastahan, naghahanda na kami para sa sayaw nang biglang dumating si Krista. Dala niya ang costume at nag-makeup na. Natuwa kaming 3 gawa ng parang maaliwala sa mukha niya. Isa lang ang napansin namin nun. May amoy si Krista na hindi ka nais-nais. Babaliwalain na lamang sana namin kaso matapang ang amoy na kahit ang dance director namin ay nakaamoy at tinatanong kung ano yon. Walang may nagsalita. Tumakbo si Krista papuntang banyo. Hinabol naman namin siyang 3. Ayaw sana niya kaming kausapin pero nang buksan namin ang pinto, umiiyak na ito. Tinanong namin kung anong nangyari sa kanya. Sabi niya, hindi niya umano alam. Itinaas niya ang palda niya at nagulat kami nang makita namin ang mga hita niya na puno ng sugat. Nagnanana na ang sugat na yon. Doon pala nanggagaling ang masangsang na amoy. Ayon sa kanya, nagising umano siya kahapon na makati ang hita niya. Sobrang sarap daw sa pakiramdam pag kinakamot niya ito hanggang sa napasigaw siya dahil dumudugo na yon. Ginagamot naman ito ng nanay niya pero hindi nawawala ang nana. Mas lalong lumalala. Kahit gayon pa man, sumayaw pa rin si Krista ng araw na yon. Ilang araw pang lumipas. Lagi kaming nagyayayaan na lumabas pero hindi sumasama sa amin si Krista at hindi na rin siya pumapasok. Marami na siyang lessons na dapat habulin. Kami na rin ang tinatanong ng ibang teachers kung anong nangyari sa kanya pero kahit kami, walang alam.
Isang tanghali, habang nasa cafeteria ako, nakita kong kumakain mag-isa si Sir David. May napansin ako noon. Ang dating maputi at makinis niyang balat, parang naging dry at tumitim. Nangangayayat na rin siya. Hindi ko na lamang pinansin pa dahil sabi ko baka stress lang yun sa trabaho at sa pamilya niya. Nung araw din na yun, nakatanggap kami ng text mula sa pinsan ni Krista. Isinugod umano siya sa may ospital. Sinabi niya kung saang ospital at agad naman kaming pumuntang tatlo doon. Doon pinayagan na kaming makita si Krista. Nagulat kami sa nakita namin. Parang hindi na siya ang Krista na kaibigan namin noon. Sobrang payat niya. Literal na butot balat. Umitim din siya at ang kanyang balat ay puno ng sugat noon. Ang dating malusog niyang buhok ay unti-unting nakalbo. Kahit labi niya, may sugat na. Sobrang lalim na rin ang kanyang mga mata at may 5 ngipin siyang natanggal noon. Umiiyak na ang mga magulang niya dahil kahit ang mga doktor ay hindi maipaliwanag kung ano ba talaga ang dahilan. Bakit nagkakaganon si Krista? Hindi din kami nagtagal sa loob dahil nangangamoy na rin siya. Mas doble ang tapang ng amoy nung una namin siyang naamoy ng fiesta. Pinili naming tatlo na manatili sa ospital. Total, wala namang pasok kinabukasan. In case na may kailangan pa mga magulang niya, at least naroroon kami. Mga 1 linggo din sa ospital na nanatili si Krista. Sa kasawiang palad, namatay siya. Sobra kaming nalungkot sa pagkawala ng malapit naming kaibigan. Napakabait ni Krista. Kuwela at para siyang matandang kapatid sa aming tatlo. Ang hindi namin maintindihan, sobrang bilis ng pangyayaring yon. Wala pang 1 buwan nung una siyang nahimatay. Pero ngayon, wala na siya. Naganap ang burol niya sa bahay nila. Marami ang nakiramay. Halos pamilyar silang lahat sa amin dahil aside sa pamilya ni na Krista, mga kasamaan sa sayaw at classmate namin ang naroroon. Nagsiserve kami ni Joyce ng mga pagkain sa ibang bisita nang binulungan kami ni Van. May matandang babae daw na nagtanong sa kanya. "Ito na ba siya?" Napakunot ng noo si Van at tinanong ang matanda. Ano ibig niyong sabihin?" Sumagot naman ang matanda ng, "Hay, mga kabataan ngayon, matitigas ang ulo. Kawawang bata pero yan ang makukuha mo kung alam mo nang mali ang ginagawa mo. Pero tinuloy mo pa rin." Nang sinabi ni Van sa amin ang sinabi ng matanda, tumakbo kami palabas at hinabol ang matandang yon. "Lola!" Sigaw ko. Tumigil naman ang matanda at tiningnan lamang kami. "Kilala niyo ho ba si Krista? Yung kaibigan namin na namatay? May alam po ba kayo sa pagkamatay niya?" "Hindi ko siya kilala. Pero alam ko kung bakit siya nandyan sa kabaong. At bakit siya pinatay." "Pinatay? Hindi po siya pinatay. Nagkasakit po siya at sa ospital siya namatay." "Yun ang akala niyo, Iha. Hindi basta-basta sakit ang ikinamatay ng kaibigan niyo. Kinulam siya. Sobra ang galit ng nangkulam sa kanya. Sayang dahil pwede pa sanang gamutin ang kaibigan niyo pero hindi niya naisip na ipatingin niya sa albularyo yan. Kaya kayo, pag mali na, tumigil na. O siya, aalis na ako." Umalis na ang matanda. Naiwan si Joyce at Van na nakakunot pa rin ang noo at walang maintindihan. Napansin naman nila na may iba sa reaksyon ko. "Lexi, may alam ka ba?" tanong ni Joyce. Sinabi ko sa kanila ang alam ko.
Nung gabing bumalik ako sa loob ng eskwelahan, nung narinig kong umiiyak si Krista at ang pinag-usapan nila ni Sir David. Nagulat naman sila sa sinabi ko pero hindi nagtagal. May sinabi din si Van. Alam mo umano niya na may nobyo si Krista. Nagduda na siya noon pa na si Sir David pero mas pinili niyang hindi maniwala sa duda niya. Pero minsan na rin umano niyang nakitang lumabas si Krista sa office ni Sir David. At nabahala siya nang makita na hindi na botones ni Krista nang maayos ang kanyang pantaas na uniform. Hindi niya ito sinabi sa amin dahil ayaw niyang pag-isipan namin ng masama si Krista. Habang naglalakad kami pabalik sa bahay ni na Krista, narinig ko ang sigaw ng nanay niya. Agad naman kaming napatakbo at nagulat kami nang makita namin na parang may tumutulong manilaw-nilaw na likido mula sa kabaong ni Krista. Malapot ito. Sobrang baho nun. Unti-unting kumonti ang tao sa bahay nila dahil sa amoy na yon. Kami na lamang ang natira. Pilit kong pinapakalma ang nanay ni Krista, habang ang ibang kaanak naman ay sinusubukang linisin ang gilid at ilalim ng kabaong na yon. Napilitan silang ilibing kinabukasan ng bangkay ni Krista. 2 buwan matapos ang libing na yon, isang nakakalungkot na balita ang kumalat sa buong eskwelahan. Patay na si Sir David. Usapan sa eskwelahan na inatake daw ito sa puso habang natutulog at hindi na nagising pa. Kinahapunan, nakita ko ang pamilyar na babae na lumabas sa opisina ni Sir David. Walang iba kundi ang asawa niya. Natatandaan ko ang mukha nito nang gabing tiningnan ko yung Facebook. Binati ko siya ng magandang hapon noon. Ngumiti lamang ito sa akin. At hindi pa man din ako nakakalayo. May sinabi siya sa akin habang nakatalikod. Masaya sana kami kung hindi nang himasok yung kaibigan mo. Buhay pa sana siya kung hindi siya nagpabuntis asawa ko. At nagpatuloy na siya sa paglakad nun. Bit-bit ang personal na gamit na naiwan ni Sir David sa kanyang opisina. Dun ko na pagtagpi-tagpi ang mga nangyari. Ang sabi ng matanda na kinulam si Krista ng taong may sobrang galit sa kanya at ang pagiging matigas ng ulo niya. Kinulam si Krista ng asawa ni Sir David. Lalo akong naawa sa kaibigan ko dahil namatay pala siya ng buntis. Hindi namin alam. Maske sa ospital, walang nakakaalam. Agad akong nakipagkita kay Joyce at Van. Sinabi ko sa kanila ang sinabi ng asawa ni Sir David noon. Naluwa na lamang kami sa sinapit ng kaibigan namin. Kinabukasan, maaga kaming pumunta sa sementeryo para magtirik ng kandila kay Krista. Mamimiss namin siya. Alam namin na hindi na namin maibabalik pa ang buhay niya at maitama ang mali pero may natutunan kaming aral sa kwento niya na may mga bagay na hindi pwedeng ipilit kahit gaano mo pa kanais ito. Limang taon na akong nakikinig sa mga kwento nyo. Walang mintes. Halos araw-araw akong nakasubaybay. Ako nga pala si Aya. Palayaw ko yan. Isa akong Muslim. Taga Marawi po talaga kami pero dito na ako lumaki sa North Cotabato. Gusto ko lamang din ibahagi ang mga nakakatakot kong karanasan. Simula nung bata pa ako hanggang sa kasalukuyan. Ang unang karanasan ko ay noong nasa 6 na taong gulang ako sa lungsod ng Marawi.
Inutusan kami ng ate ko na bumili ng pandesal sa kabilang kanto. Pasado 5:00 ng umaga nun. Dahil sa napakabilis maglakad ng ate ko ay napag-iwanan na ako. Hindi ko naman yun alintana kasi nakakapagod maghabol nun. Nang mapansin ko na parang hindi ko na siya makita. Akala ko noon ay pinagtataguan niya ako kaya nagdahan-dahan ako sa paglalakad. Hinanap ko siya. Napatigil ako sa paglalakad nang may isang imahe ng babae sa unahan na bigla na lamang sumulpot palabas sa isang malaking puno ng mangga. Mabilis itong naglakad papunta sa lote ng isang abandonadong bahay. Sa pag-aakala ko na ate ko siya, tinawag ko ito at sinundan patakbo. Hinabol ko. Sumisigaw ako na hintayin niya ako pero patuloy pa rin siya sa paglalakad ng mabilis. Hanggang sa makapasok na rin ako sa lote ng abandonadong bahay. Bigla na lamang itong nawala sa paningin ko. Napahinto ako. Nagpalinga-linga kung saan na pumunta ang ate ko. Nagsimula na akong matakot dahil parang may mali nun. At mas lalo akong nagimbal at nagdaasan ng aking balahibo nang maalala kong hindi puti ang kulay ng damit na suot ng ate ko. Bigla akong nanigas nang makita ko ang babaeng nakaupo sa balkonahe ng abandonadong bahay. Nakayuko lamang ito. Hindi ko maaninag ang kanyang pagmumuka. Doon ko napagtanto na hindi talaga ito ang ate ko. Gusto ko nang tumakbo pero hindi ko kayang ihakbang ang mga paa ko noong mga panahon na yon. Para itong napapako. Ang bigat ng pakiramdam ko. Nang walang ano-ano ay biglang may humila ng kaliwang kamay ko. Gulat kong hinarap si ate. Pumalahaw ako ng iyak habang pinapagalitan niya ako nun. Bakit daw ako kung saan-saan pumunta? Akala niya, bumalik na lamang ako sa bahay nang mapansin niyang hindi na ako nakasunod sa likuran niya pero nagulat na lamang siya pagbalik niya. Pagkatapos niyang bumili ng pandesal ay nakita niya akong nakatayo sa isang lote at nakaharap sa abandonadong bahay. Tinawag niya ako pero hindi ko siya pinapansin kaya sa inis niya. Pumasok na lamang siya at hinila niya ang kamay ko. Tinanong ko siya kung nakita niya rin ba yung babaeng nakaupo sa balkonahe. Sinong babae? Paano magkakaroon ng babae dyan wala nang nakatira dyan? Matanda pa sa lolo natin ang abandonadong bahay na yan. Tara na nga, baka gutom lang yan. Sabay hila sa akin papauwi nun. Pangalawang karanasan. Nangyari dito sa kasalukuyan naming tinitirahan sa North Cotabato. High school na ako sa mga panahong ito. Araw ng Rabadan, bandang 2:00 ng madaling araw. Maaga kaming nagising para maganda sa aming boka o paghahanda ng pagkain sa bago sumapit ang oras ng aming fasting. Habang abala sa paghahanda ang aking mga magulang at mga kapatid, napansin kong medyo nakatiwangwang ang aming pintuan nun. Kaya nilapitan ko para sana isara ito ng maayos pero parang may tumutukso sa aking sumilip muna sa labas kaya bago ko isara ang pinto ay sumilip ako nun. Ganun na lang ang hilakbot ko nang makakita ko ng isang maitim na parang isang kambing ang wangis pero malaki ito. Naninilaw ang mga mata. Nakatitig sa akin. Nagkatitigan kami at halos mapako ako sa aking kinatatayuan. Napansin ko na lamang na dahan-dahan akong humahakbang papalabas ng bahay patungo kung saan naroroon ang nilalang na nakikita ko. Parang may sariling buhay ang aking mga paa na hindi ko kayang kontrolin nun. Sumisigaw na ako sa sobrang takot pero parang walang nakakarinig. Pinipilit kong ihakbang pabalik ang aking mga paa pero
Sobrang bigat ng aking nararamdaman. Napapaiyak na lamang ako dahil hindi ko na alam ang aking gagawin. Nang maisipan kong magdasal at humingi ng tulong sa may likha, hanggang sa maramdaman ko na lamang na kaya ko nang igalaw ang aking mga paa na naaayon sa gusto ko. Agad akong umikot pabalik ng bahay. Patakbo kong tinungo ang pintuan at malakas na isinarado yon. Sa lakas ng pagkakasarado ay napagalitan pa ako ng aking ina pero nang makita nila na namumutla ako at basang-basa na ng pawis, agad nila akong tinanong kung ano ang nangyari sa akin kaya ikinuwento ko sa kanila ang nangyari. Pinagpahinga naman nila ako sa kwarto. Hindi na muna nila ako pinag-fasting nun. Nagtaka ang aking mga magulang na pasado 9:00 na ng umaga. Hindi pa ako bumabangon kaya tinungo nila ako sa kwarto. At doon nila nalaman na mataas na pala ang lagnat ko. Pinatawag ng aking ama ang kakilala naming manggagamot sa aming lugar. Doon nila napatunayan na totoo ang aking nakita. At yun din ang dahilan ng aking mataas na lagnat.